Sino ba si Marita mo? Si Marita ay siya. Pero si Marita kasi, I'm sure na narinig yun na somehow yung story niya na isa siyang entity sa loob ng isang theater hall sa isang sikat na university sa Pilipinas. And madaming story about her na meron siyang vengeance, meron siyang unfinished business, meron siyang curse. So, dito parang mas makikilala natin kung sino ba talaga si Marita o na parang consensus na ito yung story niya talaga. Grabe, ikaw po yung ginawa mo ito. Ang ganda-ganda. Parang Barbie naman. Ibang experience to, Miss MJ. Kasi before, di ba, meron din ako ginawang horror film. Yes. And multo din ako. Pero dun kasi medyo kalmado lang siya. Eto, ibang level. Vexated spirit. Yes. Mapanakit. Mapanakit. Mapanakit, puno ng galit. So, Scary. Saan mo hinuhugot yun? Parang may pinaghuhutan ka ba? Sa last project ba? Hindi. Hindi naman. Mas nag-research ako about kay Marita and nag-create ako ng backstory. Kasi hindi man natin talaga, urban legend nga. So, hindi natin talaga alam kung sino siya. Like, 100%. So, gumawa ko ng sarili kong backstory. And I think yung galit na nabuo ko during the shoot, tingnan natin kung makikita ng lahat yun, kung mararamdaman nila. Oh, guys, this is gonna be in the big screen. Yes. And how do you feel na talagang Viva entrusted you guys to such actually it's a beautiful piece and beautiful actors, very talented kayong dalawa. Like, how do you feel? Ako, I'm very honored again and again dahil si Viva entrusted us this project. And parang ba yung last na as in, hindi siya streaming site. So, hindi ko na maalala. Actually, parang comic pa ata yung last. So, I'm very excited kung ano yung... Ay, hindi! Deleter pala! Yeah. Deleter. Just last year. So, ibang ano naman to. Ibang type ng horror. So, I'm very excited about it. Yes, exciting. Kasi parang unti-unti bumabalik yung mga tao sa cinema. So, masaya dahil isa kami doon, isa kami sa mga dahilan kung bakit mahihikayat namin yung mga tao supportan at yung mga local films natin. So, sana panoorin talaga nila ang supportan. And I know, sabi nga namin, pinag-usapan namin ng press, parang pang MMFF to. Diba? Parang, ba't sayang, hindi ito yung sinabit din. Hindi yung mabot. Oo. Or mabot. Si management yung bahala na. Kasi sa bagay, nocturno yung yung sinabit ng Viva isa. Isa sa sinabit. Na hindi rin umabot. Nocturno, yun na nga. So, pero parang pang MMFF to. Powerful. Kasi syempre, meron tayong bagong generation ngayon ng mga budgets na talagang promising din talaga. And yung prosthetics pa lang ni Ren, kung alam nyo lang. Oo nga. Can you walk us through? Katagal. Tinitiis ko siya for like more than 16 hours. And ginawa namin siya more than 2 hours. And every time na lumalabas ako sa standby area, Nakakagulat. natatakot ako kasi baka mamaya merong atakihin. So, guys, ako lang to. Si Ren ako. So, parang effective. Wow. Sa itsura pa lang. Mukhang ginastusan yung prosthetics. Yes. Wow. I think so. How about the effects? Napanood nyo na ba? O Hindi pa actually. Meron napadala sa akin na trailer kasi may mga kailangang i-dub dun sa trailer. Pero ano pa lang yun as in raw pa lang siya, wala pa talaga yung mga effects. So yun, excited din yun. And nakakatawa kasi minsan si Ren kapag gumagala siya sa set or sa mga standby area, naka-coffee lang siya, tapos nakamarita siya. Kasi lalakad lang siya. Nalabas ako sa CR, may nakabang sa labas ng CR. Gugulat sila ganyan. So parang okay. So parang medyo dun pala nakampante na ako na scary enough siya. Kahit wala siyang gawin. Kahit wala siyang gawin, kahit nakaupo lang siya. So makikita mo lang siya dun sa gilid sa peripheral niya. So parang nakita mo merong merong audience for horror. Because nung lumabas ito, ang dami nagsabi na without, of course, syempre gusto kayong panoorin, pero balita itself, sobrang na-interest sila. So parang perfect rin to kahit post-Halloween, kahit holidays ka. I think parang tayong mga Pilipino, gusto talaga natin tinatakot yung mga sarili natin. Na kahit ilang salin na kunyari, si Balete Drive, di ba? Kahit ilang ulit natin, alam natin yung mangyayari, pero gusto natin tinatakot yung sarili natin. And I think, meron talagang
following yung gantong story. Kasi I think before nagkaroon din ng book na parang puro horror stories urban legend. So, ito yon. I-manifest natin lahat. Sunod-sunod silang lalabas ngayon sa libro. Si Marita And yung una. I think iba yung effect sa mga tao kapag narinig na lang based on true story. Ren, ito, itatanong lang kita, pero wala ka na naman, yun kasi puro galit ka rito, di ba? Wala ka na naman galit sa dati mo nakasama sa dati mong project dito, prior to this. Pangalanan ba natin siya? Sino to? Play sa inyo before, gano'n. Kasi ang alam ko lang talaga is sobrang nag-work hard kami para mag-work yung tandem namin dalawa dun sa last na ginawa namin. And then bigla na lang hindi na siya partners. Tandem talaga, tandem. So, nag-ghosting ka ba? Nag-ghosting ka ba? Kasi dapat magiging off-cam, yun na naging on-cam na udlot. Ay, hindi naman. Hindi naman. Wala naman. Hindi naman ata papunta doon. Oo. Pero hindi naman si Marita, hindi naman kay Jerome gano'n. Hindi natin alam. Walay natin. Pag nakita niyo si Jerome, alam niyo naman si Jerome. Si Marita pa naman, galit yan sa mga ano. Ano? Sa mga ano? Sa mga pogi. Ayaw ni Marita sa mga Oo. pogi. Galit siya. Kasi mapanakit daw yung mga pogi. Pero hindi ka naman mapanakit pag makita mo siya. Hindi naman. Parang pipigilan muna namin In siya. fairness sa mga Jerome. Last time, nag-message pa din naman. Oo. In fairness naman So, okay ka naman, sinagot mo naman. Sinzo o Sinzo? As in, merong iba, mga sinisin ko lang. Pero last time, sinagot ko naman. Oo naman. Kasi nag-heart siya ng mga post mo, gano'n. Minsan. Ganda kasi. Jerome, hindi ko pwede naman si Jerome.